Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Okay, so for today's video, I will discuss logic or syllogism. Ang eksaktong topic natin sa logic, syllogism. So this is the part 2. So meron na ako naunang dalawang number para dito sa syllogism. Okay, so try nyo munang sagutan, screenshot nyo muna bago panoodin ang aking solution. Okay, so screenshot muna. So kung meron kayong math question or gusto nyo ng free reviewer, punta lang po kayo sa aking FB group na minamanage, Civil Service Exam /Let Review for Mathematics. So post lang po kayo ng question dyan, pwedeng ako yung sumagot or pwede rin yung mga ibang members. And then sa files, ayan, so makikita nyo dyan yung mga downloadable na files. Tick nyo lang ang tatlong dots sa right side para ayan, makita nyo na yung download. Then kung gusto nyo lang mag-practice, para makikita nyo agad yung score nyo, dito sa featured may mga Google Forms po tayo dyan. Sa last part ay may mga YouTube link para pag may mali kayong sagot, pwede nyong ma-check kung paano kayo nagkamali. Okay, so balikan na natin ang ating 3 problems about syllogism. Okay, so to solve this, ang nagdo-drawing lang tayo ng pinakamadaling way para i-solve to ay nagdo-drawing tayo ng Venn diagram. Okay, so sagutan na natin ang number 1. Okay, so ito ang statements natin. Some cakes are roses, all roses are trucks, no trucks are bricks, at least some bricks are hotels. And then we have 4 conclusions. So alamin lang natin kung alin dyan ang true. Some trucks are cakes, some bricks are roses, all cakes are trucks, and some hotels are cakes. So i-drawing lang natin isa-isa sa pamamagitan ng Venn diagram. So paano yung palatandaan natin? Kapag some, ibig sabihin yan, dalawang circle na may intersection. Kapag all naman, nakapaloob yung isa. And kapag naman no, ibig sabihin walang intersection yung dalawang circle. Okay, so i-drawing muna natin ang number 1. First statement natin, some cakes are roses. So nandun yung word na some. So pag sinabing some, may intersection sila. So ang drawing niya ay, ayan. So ayan ang drawing natin, meron silang intersection kasi some. Okay, so lagyan lang natin ng label itong mga circle natin. So sabi some cakes are roses. So ito yung gawin nating cake. So ito yung cakes, yung green, and then ito yung roses. So pag sinabing some, again may intersection sila. And then we have next is all. All roses are trucks. So lahat daw ng roses are trucks. So ibig sabihin itong roses na ito, itong circle na to ipapaloob natin dito sa another circle na trucks. Okay? So ito yung figure na mabubuo natin. Ayan, nakapaloob yung roses dito sa truck. So ito yung trucks. O kumpletuhin na natin. Trucks. These are the roses. Cakes. Itong green. Okay? And then we have no trucks are bricks. So no, ayun, no trucks are bricks. So ibig sabihin magdodrawing tayo ng circle na walang intersection dito kay truck. Walang intersection kay truck. So ito yung ating circle. So no trucks are bricks. So ito yung bricks natin. Okay, so ito yung bricks. And then last, at least some. Ayan, some. Ibig sabihin may intersection sila kasi may some. Some bricks are hotels. So magdodrawing tayo ng circle dito sa katabi ng bricks na may intersection. Okay, so maraming way para isulat itong intersection nito. Pwedeng dito lang sa side na to, pwedeng dito sa kabila, pwedeng dito sa kabilang side. Ayan, so basta may intersection sila ng bricks. So at least some bricks are hotels. So ito yung hotels. So ngayon, base sa drawing, alamin na natin kung alin ang true sa mga conclusions natin. So sabi, some trucks are cakes. So nasaan ang trucks at nasaan ang cakes. So ito yung trucks, orange, and ang cakes natin ay itong green. So some trucks are cakes, may intersection sila. Ito yung intersection nila, itong part na to. Okay, so since may intersection sila, so therefore, ito ay true. So true ito. Then next we have some bricks are roses. So some bricks are roses. Nasaan si bricks? Ito si bricks. Ito si roses. So hindi sila pwedeng magkatabi kasi gawa nitong number 3, no trucks are bricks. No trucks are bricks. So ibig sabihin ito hindi pwedeng magkatabi. Ito magkalayo talaga sila. So kahit anong gawin nating drawing, kasi itong mga drawing pwedeng mabago yan. Pwedeng extend natin. Basta masasatisfy yung statements. Mga given na statements 1 to 4. Pero nakasabi dito, some bricks are roses. Kaso si roses ay nakapaloob kay truck. Tapos si truck ay hindi pwedeng, no trucks are bricks, hindi pwedeng mag-intersect si trucks
tsaka si bricks. So therefore, hindi pwedeng mag-intersect din ang roses at bricks. So therefore, some bricks are roses ay false siya. Dahil hindi pwede kahit anong gawin nating drawing dito ay may bawal magdikit ito. So ayan, so nilagyan natin ng arrow, bawal magdikit si Trax at si bricks. At dahil nakapaloob si roses kay Trax, so false na agad ito. Some bricks are roses. Okay, so next. All cakes are Trax. Okay, so ito si cake, ito si Trax. So ang sabi all. So hindi pwedeng maging all kasi base sa drawing natin, dapat pag sinabing all cakes are Trax, dapat nakapaloob si cake, nakapaloob dapat si cake dito kay Trax. Base sa drawing natin, false na agad kasi may intersection lang sila. Pero itong part na ito, hindi siya nakapaloob dito sa track na orange. Dito sa orange na circle. So therefore, false itong number 3 natin. False din siya. And then last is some hotels are cakes. So some hotels are cakes. So base sa drawing natin, false na agad. Okay, so false na agad sa drawing natin kasi magkalayo sila. Pero itong hotel, pwede natin itong baguhin yung drawing. So si hotel, pwede natin dito i-drawing yan kasi masasatisfy din naman yung condition. Halimbawa, binura ko si hotel dito, pwede natin dito siya i-drawing. Ito yung circle na niya. Basta may intersection sila ni bricks. So ito yung intersection ni bricks tsaka ni hotel. So pwedeng maging some hotels are cake. Pwedeng mangyari. Pero base sa drawing, pwede ring hindi. So pag hindi tayo sigurado, edi false yun pag hindi tayo sigurado. Dapat base sa drawing, sure tayo na kahit anong maging condition ay magiging true siya. Okay, so pwedeng true, pwedeng hindi. Pag ang drawing natin, pag nandito si hotel, false siya. Pag nandito naman natin din drawing si hotel, true naman siya. So isang true, isang false. So dapat parehas true dapat. Okay, so therefore ang true lang ay 1. 1 lang ang true. So ang tamang sagot, only 1 follows, which is letter A. So letter A is the correct answer. Only 1 follows. So next. Okay, so next, number 2. Some melons are kiwis, all grapes are plums, all kiwis are apples, and no apples are grapes. Okay, so first i-drawing natin itong some melons are kiwis. Some melons are kiwis, so nandun yung some na word. So ibig sabihin, magdodrawing tayo ng dalawang circle na may intersection. Some melons are kiwis. Okay, so some melons are kiwis. So drawing lang natin dito. Ito yung melon, orange. Orange tuloy. The green ang melon natin. And then kiwis natin. Itong yan, violet ang ating kiwis. And then we have all grapes are plums. So all grapes are plums. Ibig sabihin nakapaloob si grapes kay plums. So walang nabanggit dito kay melon and kiwi. No? So dito natin i-drawing sa part na ito. Nakapaloob si grapes kay plums. So ito si grapes. Grapes. Ito naman si plums. Ito si plums. Okay, so next. All kiwis are apple. So all kiwis are apple. So ito yung kiwi. Ito yung kiwi, nakapaloob siya kay apple. Okay, so ito si apple, nakapaloob lahat. Itong violet, si kiwi. So ito yung ating apples. And then last statement, no apples are grapes. Ito si apple, apple ay orange at si grapes naman ay white. Bawal daw sila. So lagyan natin ng arrow. No apples are grapes daw. So ibig sabihin, kahit anong gawin nating paikot-ikot dito sa mga figure natin, dahil pwede namang mabago ang mga figure basta masasatisfy lahat yung statement. So bawal magkadikit si grapes at si apple. Dahil sa condition, statement number 4, no apples are grapes. Okay, so ngayon, sagutan na natin ang ating mga conclusion. Alin dyan ang true? Some apples are melons. Okay, so malinaw. Some apples are melons. Malinaw sa drawing natin. Melon ay kiwi, may intersection. Tapos lahat ng kiwi ay apple. So therefore, ano yung some apples are melons? So apples and melons, meron silang intersection. Ito yung part na intersection ni apples and melon. Okay, so therefore, statement number 1 is true. Next, we have some grapes are kiwis. Some grapes are kiwis. Okay, si grapes ay bawal mapadikit kay apple. Tapos lahat naman ng kiwi ay apple. So ibig sabihin,
false ito kasi hindi sila magkakadikit kahit anong gawin natin dahil ayan nga may arrow nga tayo diyan dahil no apples are grapes. Eto si kiwi nakapaloob kay apple. So false na agad ang statement, conclusion number 2 natin. Next we have no apples are plums. No apples are plums. So si apple hindi siya pwedeng maging grapes. Pero ito si plums, pwede nating baguhin ito. Pwede nating i-extend itong drawing ni plums, pwede nating sakupin to hanggang dito. Pwede ring hindi. So ang sabi, no apples are plums. Base sa drawing natin, true siya. No apples are plums. Kaso, pwede nating baguhin ito. Itong drawing natin, pwedeng maging ganito yan. Okay, so ito yung original na drawing. I-extend lang natin. Pwedeng i-extend yan. Itong yellow, pwedeng magkaroon siya ng intersection dito sa apple. Kasi nasunod naman natin lahat ng statement 1 to 4. Okay? So from this, pwede siyang masakop hanggang dito. So therefore, hindi natin masasabing true dahil may dalawa nga tayong drawing. Kailangan true parehas. Okay, so dito no apples are plums. So may intersection sila. So ibig sabihin, dito may intersection, dito sa kabila walang intersection. Okay, so therefore, false ang statement number 3. Okay? So next, no melons are grapes. No melons are grapes. Base sa drawing natin, no melons are grapes. True. Base sa drawing natin. Kasi ito si melon, ito naman si grapes. Magkalayo sila. So true siya dito sa figure na ito. Pero si melon, pwede nating baguhin ang drawing ni melon. Pwede nating may intersection pa rin siya kay kiwi. So pwedeng itong circle na ito dito natin ilalagay. Dito sa part na ito may intersection tapos sasakupin natin hanggang kabila. So yung figure pwedeng maging ganito. Okay? So ito yung drawing. So ito yung green. Ayan, ito yung green. May intersection na siya ngayon dito. Dito kay grapes. May intersection na siya. Ayan na, intersection nila ni grapes. So ibig sabihin, base sa figure natin, pwedeng may intersection o pwedeng walang intersection si melon sa grapes. Pwede namang meron. So ito na nga, nagkaroon sila ng intersection. Pero pag ganito yung drawing natin, tama pa rin yung mga statements 1 to 4 natin. Okay? So therefore, false ang 4 kasi pwedeng maging true. True siya sa ganitong drawing pero false siya kapag itong melon naman ay nilagay natin dito sa kabila kagaya ng drawing kanina. Okay? So hindi siya pwedeng maging true. So therefore, ang tamang sagot ay only one follows. Some apples are melons. Okay. Okay. So last number tayo. Last number. Ayan. So at least first statement, at least some trumps are autos. So at least some. So sinabing at least some. So therefore, drawing tayo ng trumps and autos na may intersection. Okay. So ayan, may intersection sila. Ang sunod, all trumps are cycles. So dito ko ilalagay si trumps. Ito si autos. So dito ko ilalagay si autos. Dito naman si trumps. Trumps. And then next, all trumps are cycles. So lahat ng trumps ay cycle. So ibig sabihin magdodrawing ako ng circle na nakapaloob lahat si white na circle. Okay? So ito na yung drawing natin. All trumps are cycles. So ito si cycles, violet. And then all cycles are tracks. So lahat ng cycle ay track. So magdodrawing ulit tayo ng another circle na nakapaloob naman si cycle. Nakapaloob si cycle. So ito na yung ating all cycles are tracks. So ito yung tracks natin, yung orange. And then last, no trains are cycles. No trains. So ibig sabihin, kanina all, ito naman no. Pag sinabing no trains are cycles, nakahiwalay siya dito kay cycle. Okay, so no trains are cycle. So ito ang ating train, nakahiwalay dapat kay cycle. Ayan, bawal magdikit. Ito, bawal magdikit yan. Okay? Bawal magdikit si train at si cycle. So si train pwede pa lang nandito, pwede ring nasa labas. Okay? So kahit saan ilagay si train, si train, basta hindi siya mapapadikit dito kay cycle. Okay? So adjustable yan. Pwedeng ilagay niya kahit saan dyan. So, alamin natin ang mga conclusion kung alin dito ang true or false. Some trucks are autos. First statement, some trucks are autos. Ito yung truck natin. Truck
ito yung auto, ayun, may intersection sila. Okay, so kahit saan natin ilagay yung drawing niyan, meron silang intersection. So therefore, true itong number 1. Okay, so next, no trams are trains. No trams are trains. Si tram ay nasa loob ni cycle. Tapos si cycle ay walang intersection kay train. So therefore, no trams are trains. Ibig sabihin, ito ay true ang number 2 kasi no trams are train. Ito si tram, nakapaloob siya kay cycle which is hindi pwedeng mapadikit kay train. So tama, no trams are trains. Okay, so next, no trains are autos. No trains are autos. Okay, si train, no trains daw are autos. So si train, bawal lang siyang mapadikit. Si train, bawal mapadikit lang kay cycle. So si train, pwedeng mapadikit dito kay autos. Pwedeng mapadikit siya kay autos kasi kay cycle lang naman siya hindi. Sa figure na to, magiging true siya sa figure na ito. Pero si train, pwedeng mabago nga yan. Pwedeng dito na natin ilagay yan. Pwedeng dito ilagay. Pwedeng dito sa kabila. So ibig sabihin, false itong number 3. Okay? So next we have some trains are not trucks. Some trains are not trucks. Again, si train ay pwede itong pwedeng ilagay sa labas. Pwedeng ilagay sa may intersection sila na trucks. Pwede namang ilagay sa loob ng truck. So therefore, hindi tayo sigurado na some trains are not trucks. So hindi tayo sigurado. So therefore, false dapat yan. So dito pala sa no trams or trains, balikan na nga natin to. No trams or trains. Oh, tama nga to kasi bawal siya sa cycle eh. And then, balikan nga natin to. Some trucks are autos. Some trucks are autos. So, true pa nga rin ito. Some trucks are autos. So, therefore, tama yung sagot natin. 1 and 2 follow. So, letter B is the correct answer. Only 1 and 2 follows. Okay, so that's it. So, thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung explanation ko sa tatlong syllogism, problem, and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math tutorials or sa logic tutorials. Okay, so good luck sa lahat ng mga nagre-review. So kung meron kayong math question, i-comment nyo lang dito sa aking YouTube channel, pwede sa FB page or sa FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Follow nyo na rin ako sa aking YouTube dahil nagpo-post din ako doon ng maraming mga math reviewer. So again, thank you for watching. Bye-bye and God bless.